Good morning. Welcome to my YouTube channel. Bali, share ko sa inyo tungkol sa ah, balita kanina sa UNTV, hataw na balita kaninang umaga. Today is December 28, 2023. Ang concern naman kanina na gusto kong i-share sa inyo ay yung sa sobrang pagtaas ng karne ng baboy. So, yung pro-pork chairman na si Nick Briones nagbigay ng suggestion na para daw ma maiwasan ang sobrang pagtaas ng mga parang pagsasamantala ng mga sellers ng kaning baboy, kailangan ay may SRP. So mayroong suggested retail price na imo-monitor. Okay, imo-monitor dapat na kung sumusunod ba sa suggested retail price. Now, base sa interview na yon na isi-share ko sa inyo, na-interview naman sa phone interview ang Yusik ng NEDA, Yusik NEDA na ang isi-share ko sa inyo kung paano ang sinasabi niya tungkol sa parang hindi siya agree doon sa sinuggest ng pro-pork chairman, no? Kasi mahirap daw i-monitor sa dami ng pork sellers. Now, isi-share ko sa inyo para kung anong opinion nyo doon, kung tama ba yung hindi acceptable o hindi advisable na magkaroon ng SRP dahil daw sa mahirap ito i-monitor. Para sa akin parang kung yun ang kailangan na talagang okay. Mamaya ko na i-share. Pakinggan nyo muna habang nasa 400 pesos ang pinakamataas na presyo ng liempo. Ayon sa grupo, dapat ay hindi lalagpas sa 350 ang presyo ng karne ng baboy sa mga palengke. Sa ngayon nila ay nasa 150 hanggang 180 pesos lamang ang farm gate price o presyo ng buhay na baboy. Pangamba ng grupo na baka maapektuhan ang lokal na produksyon dahil mawawalan na ng gana ang mga hog raiser, lalo na't apektado pa rin sila ng African Swine Fever o ASF. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pro-Pork Chairman Nick Briones. 310 dapat ang presyo ng laman at kasim sa palengke. Pag sumobra dyan, ibig sabihin, merong nagsasamantala. So, dapat yan ang bantayan at maglagay ng suggested retail price. Ang sigurado yan ay hindi magpaparami or hindi babalik yung mga na dating nag-aalaga ng baboy. Dahil at maaaring tumigil yung iba sapagkat nalubi nga eh. Okay, pakinggan naman natin tong sagot ng Yusik ng NEDA tungkol doon sa sinuggest ng ni Nick Briones tungkol sa sinuggest niyang magkakaroon dapat ng suggested retail price. Mahirap yung monitoring. Masyadong maraming sellers to, no? Ang tingin namin kasi dito, kulang talaga yung domestic production. Yung sinasabi nga nila na mababa yung farm gate, tapos mataas sa retail price. So, ang naging problema po dun is yung, is the logistics. So, yun po yung, yung isang sinulusyon nandun is, okay, tanggalin natin yung pass-through fees na yan para makababa sa transportation cost. Paliwanag ng ni Yusik Idilion tungkol doon sa suggested retail price na talaga daw mahirap. Instead, at tanggap nila or sa pananaw nila, ang kulang talaga ay yung logistics, so yung pag-produce ng mga pag-alaga ng baboy. So kaya pumayag sila o talagang pinaboran nila itong importation sa bigas at saka sa karning baboy. So ang ano naman nito ay binababaan nila yung buhis ng pagpasok ng imported na karne ng baboy at saka yung bigas. So pero kung sa tingin nyo ba, tama ba yung
mahirap magmumonitor kapag nag-suggest tayo ng SRP. Tingin nyo, agree ba kayo doon sa opinion na yon na mahirap? Ba't yung sa ibang goods, pare-pareho lang naman, na marami naman din talaga tayong pare-pareho lang naman yan na magpuproduce. Anong ginagawa ng, ito tanong ko lang, anong ginagawa ng mga local government natin para mag-monitor kung ano ba yung mga existing price nila sa merkado nila, kung yun ang dahilan na mahirap? So, may mahirap ba kung gustuhin? Paliwanag ng ni Yosica Idilion tungkol doon sa suggested retail price na talaga daw mahirap. Instead, at tanggap nila or sa pananaw nila, ang kulang talaga ay yung logistics, so yung pag-produce ng mga pag-alaga ng baboy. So, kaya pumayag sila o talagang pinaburan nila itong importation sa bigas at saka sa karning baboy. So, ang ano naman nito ay binababaan nila yung buhis ng pagpasok ng imported na karne ng baboy at saka yung bigas. So, pero kung sa tingin nyo ba, tama ba yung mahirap magmumonitor kapag nag-suggest tayo ng SRP? Tingin nyo, agree ba kayo doon sa opinion na yon na mahirap? Ba't yung sa ibang goods, pare-pareho lang naman, na marami naman din talaga tayong pare-pareho lang naman yan na magpuproduce? Anong ginagawa ng, ito tanong ko lang, anong ginagawa ng mga local government natin para mag-monitor kung ano ba yung mga existing price nila sa merkado nila, kung yun ang dahilan na mahirap? So, may mahirap ba kung gustuhin?